Good day mga person, it's me, Iya. And this is my love story, charing. Siyempre, kwento lang ng aming buhay-buhay dito sa probinsya. So ayun na nga, kanina ko pa sana ito na voice over kaso yung kapitbahay naming papansin ay ayun, lakas na lakas ng volume ng kanilang tugtog. So ayun na nga, dito sa amin, sobrang hirap rin ng pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya't kung tutunganga ka lang, abay mamamatay kang gutom. Pero kapag meron kang tiyaga at diskarte sa buhay, ay mapapakain mo ng 3 beses sa isang araw ang iyong pamilya. Halos karamihan dito sa amin ay nagiging dagdag pang hanap buhay ay itong pagkokopra. Kahit wala kang sariling kanyugan dito sa amin ay maaari kang magkopra. Ha, charis! Baka marami na namang tumahol dyan, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Huy, mahiya-hiya naman kayo. Pero kung alam nyo rin naman na hindi nila kinokopra o hindi nila inaasikaso yung kanilang kanyugan, ay magpaalam din kayo bago kukuha. Nang hindi kayo mabarangay, huy! May iba din kasi sa amin dito na tirador ng niyog. Pupunta lang ng bukid at may dala ng itak at sako. Na akala mo nga'y mangunguha lamang ng panggatong. Pero mga ilang araw lang ay nagkokopra na. Kahit wala namang mga sariling kanyugan. Huy, wag ganun. Minus 100 kayo sa langit. Pero sa totoo lang, ganun rin naman ako nung bata pa ako. Pero namumulot lang kami ng mga nalaglag na niyog. Isang beses nga may nadaanan kaming maraming nalaglag na niyog. At sobrang dami na ng damo dito. Kaya't akala namin ay napabayaan na ito at hindi na ito kokoprahin. Habang nga ay namumulot kami, ang saya-saya namin kasi nga napakarami naming nakuha. Para nga itumbangin kasi nga malalim. Kaya't noong natapos na kaming mamulot ay inakyat na namin yung mga nakuha namin. Kung saan kami dadaan palabas. Nang may akyat na nga namin lahat, ayun, may biglang dumating. Pinagalitan kami. At kanino daw ba kami nagpaalam na manguha doon? So kami naman akala namin siya yung may-ari kaya ayun. Pinagulong ulit namin yung mga nambulot namin niyog pababa. Alam niyo yun yung sobrang pagod namin kakahanap at kakapulot. Pati na rin yung pag-akyat namin. Pero wala kaming magagawa kasi hindi naman talaga amin yun. Kaya't lesson learned, wag mangunguha ng hindi nagpapaalam. Mula noon ay hindi na talaga ako naghahanap ng niyog sa iba. Mayroon din kasi dito sa amin kaunting mga puno ng niyog na tanim pa ng lolo ko na tatay ng papa ko. Pero hindi kami umaakyat. Every time na may nahuhulog ay pinupulit namin ito at iniipon lang namin. At kapag marami na, saka lang namin ito kokoprahin. Pero minsan kapag may mga nalalaglag na niyog ay nauunahan pa kami ng kapitbahay na manguha. Pero okay lang naman kasi hindi rin namin nakita yung kumuha. Pero kung nakita ko talaga ay talaga titirisin talaga siya. Joke lang po. Siyempre, okay lang naman talaga sa amin yun. Oo, okay lang talaga. Kaya't kayo, pag mangunguha kayo ng nyog, ay sisiguruduhin yung magpapaalam kayo lalo na't alam nyo hindi inyo. At nang hindi kayo mabarangay, abay mahirap na. Huwag mahihiyang magpaalam kasi hindi yun masama. Ang masama ay magnakaw. Yun lang muna for today's kwento-kwento. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.